Magandang araw. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa ating buhay. Bigyan nga natin ng isang malakas na palakpakan ang Panginoon. Ayan. Maraming salamat and welcome po sa pagdalo po natin dito sa Sunday worship service natin here at Jose Montalban. And I want you guys po na batiin po natin ang bawat isa. Tapikin po natin yung mga katabi natin at sabihin sa kanila, purihin ang Panginoon sa buhay mo, kapatid. Purihin ang Panginoon sa buhay mo, kapatid. Alright, so before we start, bago tayo magsimula, hayaan niyo po akong basahin sa inyo ang aklat ng mga awit sa Kabanata 150, versikulo 1 hanggang 2. Sabi rito, purihin si Yahweh sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Manalangin tayo. Panginoon, Diyos aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa mga biyaya na natatanggap namin sa inyo, O God. Maraming salamat na hindi niyo po kami pinapabayaan sa bawat segundo ng aming mga buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magpatuloy sa pagpupuri at pagpapasalamat sa inyo. Ngayon po sa aming gawain na ito, Father God, dalangin po namin na kung ano man po yung mga pwedeng maging hadlang o balakid para makapag-focus kami sa inyo, we let them and we lay them under your feet, Father God. And we also ask, Lord, yung mga kapatiran po namin na papunta pa lamang, ingatan niyo po sila nang sa gayon makasama namin sila sa pagsamba sa inyo ngayong araw na ito. Muli sa inyo namin tinataas ang papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan lamang ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Pwede po tayo tumayo at tayo po sama-samang magpuri sa ating Panginoon. Pwede po natin itihan yung ating mga katabi. Ayan. Praise God. Sabi po ng awit, 66 verse 1 to 2, sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Awitan siya at luwalhatian siya. Amen. Sama-sama po natin purihin ang ating Diyos na dakila. Itaas natin ang kanya. Amen. Hallelujah.
Minsan pa po, awitin natin katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsamba't iaalay. Bukas noon ngayon, magpakailanman, walhatiin ka, Panginoon, kay buti mo. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang, ikaw lamang ang tanging ko sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa minsan pa po, sabihin natin, Panginoon, kay buti mo. Panginoon, gawin po natin itong panalangin. Hallelujah. Ikaw lamang, ikaw lamang ang tanging ko. Sabihin natin sa Panginoon, aawitan
po namin binabalik ang kataas-taasang papuri, pagsamba at pagdakila, Panginoon. Hallelujah, in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y makakaupo na. Check. Tayo po lahat ay yumuko at manalangin. Pinupuri ka namin at itinataas namin ang pangalan mo, aming Diyos Ama. You are the King of Kings, the Lord of Lords. At kailanman ay hindi ka nagkulang, hindi ka nagbago. Ang mga anak mo ay tanda ng iyong kabutihan, tanda ng iyong grasya, tanda na iyong pagmamahal sa amin. Ama, lumalapit kami sa iyong harapan, itinataas namin ang aming church, ang GCF Montalban, sa inyong harapan, Panginoon. Dalangin namin na bigyan niyo po, i-provide niyo po ang pangangailangan ng aming simbahan, Panginoon. I-provide niyo po ang mga bayarin na kailangan namin bayaran, Panginoon. God, ikaw rin po, O Diyos, magbigay sa amin ng pagkakaisa dito sa loob ng simbahan na to, Panginoon. Pagpalain mo, Ama, ang bawat ministry na ikaw po, O Diyos, ang kumilos sa bawat ministry na meron ng simbahan na to, from the youth ministry, singles, Panginoon, sa evangelizing, enabling, edifying, exalted, Panginoon, exalting ministry, Panginoon. Ikaw po lahat ang gumawa niyan, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang magpalakas nito at Panginoon, dagdagan mo ang aming pagtitiwala at pananampalataya sa inyo, Lord. Naniniwala kami na itong mga bagay na to, anuman ang sinimulan mong mabuti, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, ay iyo rin tatapusin, Panginoon. God, we pray na i-provide nyo rin po ang pangangailangan ng bawat pamilya, bawat member na nandito sa GCF Montalban. Lagi mo, Ama, alalahanin ang iyong mga pangako sa iyong mga anak, Panginoon. Dalangin namin, O Lord, na ipakita mo sa amin ang kagandahan ng iyong mga pangako, ang kagandahan ng iyong kaluwalhatian, Lord. God, ikaw po ang lagi maging sentro ng aming church, Panginoon. Dalangin din po namin, Ama, ang bawat elders and deacons of this church, Panginoon, na lagi mo silang bigyan ng pusong naglilingkod, pusong nagpapakumbaba sa inyo, na lagi silang magkaroon ng eagerness to study your word, Ama. And God, I pray na ang bawat elders and deacon ay gamitin mo ayon sa iyong kaluwalhatian, ayon sa iyong pangalan, ayon sa iyong purpose, Panginoon. And God, ikaw po rin ang magpalakas at i-provide mo po ang kanilang mga pangangailangan din sa araw-araw, Lord. And syempre, Lord, we pray for our pastor, Pastor Arden, na ikaw po ang magbigay ng wisdom, knowledge, understanding na maibigay niya po sa amin ang pagkain na kailangan namin sa araw-araw, Lord. Ng salita mo, Lord God. We pray na lagi niyo pong samahan ang buong pamilya ni Pastor Arden at ikaw po ang mag-ingat, mag-protect sa kanila, Lord. We pray na pagpalain mo, ibuhos mo ang pagpapala sa buhay ng kanyang pamilya, sa buong ng kanyang pamilya, Lord. Kapayapaan ang ibigay mo sa kanila, Panginoon. And lagi mong hawakan ang buhay ni Pastor Arden, Panginoon. And Lord, itinataas namin ang aming bansa sa inyong harapan. Alalahanin mo ang bansang Pilipinas, Panginoon, na tinatawag kaming Christian country kasi naniniwala kami sa iisang Diyos, Panginoon. Sa iyo lang kami naniniwala, sa inyo lang kami sumasamba, Panginoon. And we pray na lahat ng leaders ng Pilipinas, Lord, from the President hanggang sa aming mga barangay captains, kagawad, Panginoon, lahat po sila, kilala mo ang bawat isa, Lord. We pray na ikaw po ang magbigay ng puso na nagpapakumbaba, pusong naglilingkod sa kanila, Panginoon. And we pray for the Montalban, Lord, gamitin mo ang aming church to reach out yung mga tao na nasa kapaligiran ng simbahan na to reach out the Montalban, Panginoon, na gamitin mo ang aming church para ipakilala ang iyong kabutihan, ang iyong pagliligtas, Panginoon, na gamitin mo ang aming church, Lord, na maging sentro ng iyong liwanag, Panginoon, pag-asa, Lord.
Maraming salamat sa kabutihan mo, sa katapatan mo. Salamat, Ama, dahil kailanman hindi mo kami iniwan ni pinabayaan. Salamat, Ama, dahil tinutupad mo ang iyong mga pangako sa iyong mga anak. Salamat sa iyong grasya, sa awa, sa kabutihan mo, Ama. Maraming salamat po, Ama. Luwalhatiin at sambahin mo ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan, sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen. For our scripture reading, let us all open our Bibles to Philippians chapter 4, verse 4 to 9. Again, Philippians chapter 4, verse 4 to 9. Let us all stand in reverence to God's word. Let us read God's word together in whatever Bible translation you may have. 4. Rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. 5. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. 6. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. 7. And the peace of God, which transcendeth all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. 8. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. 9. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. May the Lord add blessings to the reading of His word. Please be seated. Magandang umaga po sa ating lahat. Pakibati na yung katabi. Good morning po. Good morning, no? Ito po ang huling linggo ng April, di po ba? So, natapos na po natin yung ating tinatawag na unshaken, yung theme natin na we should have faith, no? Para sa ganitong mga global crisis na nangyayari sa ating paligid or even sa ating mga sarili. Ano po? Kaya naman, sa oras sa mga ito ay tingnan natin, no? Paano nga ba? Kumbaga, ang tanong nga, is it possible for us to have joy even when we are going through difficult situations in life? Sa palagay nyo, meron pa rin po ba tayo or pwede pa rin po ba tayo maging masaya? Ano po? Or may kagalakan pa rin po ba tayo? Pwede pa rin po ba tayo makangiti? Kahit na puno-puno po tayo ng mga problema, pagsubok sa buhay? Sabi mo sa katabi mo, anong sagot mo? Ayan, di ba, no? Di po ba, no? Pwede pa rin ba? Yung iba kasi, kapag ka, alam mo may problema. Kasi tingin mo pa lang sa itsura, talagang hindi na maipinta. Ano po? Pero before we dive in with that message, tayo po muna ay manalangin. Father in heaven, we thank you again for sustaining us sa month ng April. Salamat po, Panginoon, nakasama ka po namin. At naniniwala kami, Lord God, that you will speak to us personally this moment, Lord. Dalhin niyo po kami sa pagkakatuto at talagang magkaroon kami, Panginoon, ng pagbabago sa aming mga puso para sa iyong kalooban at sa iyong mga salita, Lord. Ma-align po kami, O Diyos, sa iyong gustong mangyari sa buhay namin. Salamat na po, Panginoon, sa message na ito. Tunay, Lord God, na ikaw po ang mangusap, ikaw po ang magbigay na linaw sa aming mga pag-uusapan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Alam niyo po ba yung Book of Philippians, ano po, yung letter ni Paul sa Philippians, ito ay kinoconsidered na most joyful
book in the Bible. No, nakakagalak, no? Siguro dahil minention yung joy, rejoice, 64 times. Biruin mo, 64 times in 104 verses. Sa letter nito, 4 chapters lang, pero puro joy yung sinasabi ni Pablo. It reminds us, mga kapatid, that we have a duty to be joyful. Ano po, bilang Kristiyano, dapat tayo po ay nakikitang parating masaya, nagagalak. Ano man ang ating sitwasyon. Kaya nga yung binasa natin verse 4, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. To sum up this verse, sinasabi lang ni Paul, you rejoice. Kailan? Always. Sabihin nga po natin, always. Ibig sabihin, whether it is good, whether you are in a state of, kumbaga maganda yung condition mo, or ano mang condition mo, ano mang circumstances mo, kailangan po ay nagkagalak ka. You rejoice. And guess what, mga kaibigan? Ito po'y sinulat ni Paul when he was in prison. Hindi po niya alam. Ano po, kung araw ng bukas, ay bibitayin na po siya. Nasa prison siya, pero still ang anyang tawag na mensahe ay rejoice. Kaibigan, kapatid, ano man po yung sitwasyon mo, pwede ka pa rin magalak. Ayan. Ngitian mo nga yung katabi mo. Ayan. Pakita mo na nagagalak ka. Di po ba? Kasi kung minsan, puno-puno tayo ng problema kapag sa church, puro talaga parang binagsakan tayo ng mundo. Ano po? Kaya ngayon, pinapakita dito ni Paul na dapat pa lang isang Kristiyano, ang attitude niya ay laging may kagalakan. Di po ba? Kanino? Nagagalak ba tayo kasi may problema? Sino dito nagagalak dahil may problema siya? Kayo na lang yun. Di po ba? Ayaw nga natin yan eh. Ayaw natin yung mga komplikadong buhay. Ayaw natin, gusto lang natin mga minimalist lang tayo. Gusto lang, simple lang, pastor. Yung may makain ka, masaya na. Di ba ganun eh? Pero dahil kahit po maging simple ka, parati po meron po tayo na encounter na conflict issues na kinakarap sa trabaho natin, saan man tayo nandoon, sa family man yan, or even sa church, mga kapatid, meron pa rin ganyan. Pero ang sinasabi dito, magalak tayo kanino? In the Lord. Dahil kasama mo si Lord sa panahon na ikaw po ay nag-go through sa mga troubles, sufferings, and even in crisis of life. Kay Lord ka nagagalak. Why? Because you have Christ sa buhay mo. Kasama mo siya, hindi ka nag-iisa sa panahon na ikaw ay nahihirapan. Amen? Kaya nga po mga kaibigan, mga kapatid, yung close union, ito po yung sinasabi lang ni Paul, kaya siya nagagalak, meron siyang kakayahan na magalak because he has a relationship with Christ. Sabi nga dito, a close union with Jesus Christ is the foundation of true joy regardless of our circumstances. Kapag kasama mo ang Panginoon, mga kaibigan, pwede ka pa rin maging masaya. Amen po ba? Pwede. Bakit? Kasi kasama mo ang Panginoon. It is not our natural ability. Hindi natural yan sa tao na may problema na nakakangiti pa, na maayos pa rin siyang kausapin. Di po ba? Kasi pagka may mga problema, di ba, parang ang hirap na niya kausap. Umalis ka dyan. Ayoko makipag-usap sa di ba? Ganyan sila eh. Pagka may problema, pero kahit ikaw ay Kristiyano, kapag may problema ka, nakakangiti ka pa rin. Parang hindi ka naputulan ng kuryente. Okay lang yan. Mainit pa naman, di ba? Di po ba? Alam niyo po ba, sa chapter 4 na ito, sa verse 13, ito yung famous verse, di po ba? Sabi nung, I can do all things through Christ who strengthens me. Sa ibang salin yan. Pero dito, I can do all this through Him who gives me strength. In the context of what? In the context of being joyful despite of your circumstances. Kagaya ni Paul, nakakulong man siya, pero siya po ay meron pa ring heart of gratefulness to the Lord. Bakit niya po nagawa yon? Hindi dahil sa sarili niya, kundi dahil kay Kristo.
Possible, mga kapatid. Posible na tayo po'y merong kasiyahan pa rin anuman ang ating kinakaharap sa buhay. Mataas man, buti nga ngayon, bumababa na yung langis, ano po. At nagiging traffic na ulit, ha? Pero mga kapatid, ano man nangyayari dyan, mga kaibigan, masaya ka pa rin. Hindi dahil natutuwa ka, sadista ka, no? Iba po yun, no? Natutuwa ako, bakit? Naghihirap yung mga kapatid ko, ha? Hindi po yun. Kaya tayo nagiging masaya dahil alam natin na merong lakas na binibigay sa atin si Kristo. Amen po ba? Kasama mo si Kristo, hindi ka nag-iisa. Para nga yung footprints in the sand, di po ba? Akala mo, ikaw ang naglalakad. Yung pala, binubuhat ka na ni Kristo. God or Christ is carrying you para makatawid ka sa mga problema at pagsubok mo sa buhay. Kaya po, ano man ang kinakaharap natin, mga kaibigan, mga kapatid, lagi mong tingnan ng salamin, pupunta ka sa salamin, kahit may problema ka, be joyful. Because that is the command of God Himself. Di po ba? Kay Pablo, rejoice in the Lord always. Sabi mo nga sa katabi mo, rejoice. Ayan. Di po ba? No? Biglang hawak ng buhok yung isang baba, rejoice. Kumanon. Nakita ko, huling-huli ko eh. Di po ba? Pero meron pong 4 na practical ways that can contribute to our joyfulness. Sa binasa po natin yung pericope na yan, yung verses 2 to 9, yung pagkakachunk ng Bible na yan, ay meron pong 4 P's. Ano po? Para madali natin maintindihan. Mahilig naman tayo sa ganyan, mga acronym. 4 P's na pwede magbigay pa sa atin ng kagalakan. Dahil nandito na sa atin si Kristo, tinuturuan pa rin tayo na gawin ito para mas lubusan natin so that our joy may be complete. Ano po? Sa buhay natin sa araw-araw. Una po, balikan natin yung binasa natin sa verse 2. Sabi po dito sa verse 2, Now I appeal to you, Judea and Syntyche. Please, because you belong to the Lord, settle your disagreement. Ano po? Settle your disagreement. Kaya pala sumulat si Paul, alam niyo po, pag sumusulat si Pablo, si Apostle Paul, may dahilan. And this is one of the reason, hindi lamang po nung nakakulong siya, naisipan lang niya magsulat. Kundi narinig niya, may mga dispute, may mga conflict, si Judea at si Syntyche, na mga leaders ng church. Tandaan po natin, ito po yung church context. Meron pa rin po palang gano'n, na disagreement, issue, conflict pa rin, may pinagtatalunan. Di po ba? Kaya naman sabi ni Paul, makipag-ayos na kayong dalawa. Di po ba? Huwag nyo nang patagalin yung conflict, yung disagreement nyo, yung mga misunderstanding. Mga kaibigan, it's true, even in the church, mga kapatid. Meron pa rin mga misunderstanding, kumbaga disagreement, conflict, issue. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Totoo yan, mga kapatid, even sa church. Kaya po, kung gusto po natin maging masaya, magala, unang po, mga kapatid, pursue peace with people. Sabi mo sa katabi mo, peace be with you. Ayan, di ba? Napakagandang paalala nito, di ba? Minsan sa malaking church lang natin, nung ako, Roman Catholic ako, para peace be with you. Totoo po yan. Kaya kasi, yan po yung magdadala sa atin ng kasiyang kagalakan, mga kapatid. Di po ba? Joy, mga kaibigan, grows in an environment of good relationship, a harmonious relationship. The more na maganda yung relasyon mo sa iyong kapwa, the more na magiging masaya ka. Di po ba? Sino dito na pupunta sa church? Naku, baka makita ko na naman yung... Di po ba? Ayaw natin eh. Kapag meron kang issue sa isang tao, para ang hirap mo magsimba. Lalo na sa panahon namin, nila Sir Jojo, yung mga medyo kasing edad natin. Laging kumakanta kami dito kasi kamayan mo, ganyan. Pero kami, umiikot kami. Oh, I love you with the love of the Lord. Ganyan. Ewan ko, naranasan nyo na po ba yan? Tayo kasi dito, naka-stay. Pero sa panahon ng ibang mga churches, like yung napuntahan kong church, ako yung mga 20s pa lang, ganon. Lilibutin mo tal, makipagkamay ka. Tapos pag nakikita mo yung isang hindi mo gusto, oh, I love you. Umiiwas eh.
May pag-iwas na lang gano'n, di po ba? Kapag alam mo, babatim, ay, ayan, sister. Parang nagiging Moses dumadaan sa gitna, walang kumakamay eh. Di po ba? Kaya hindi mahirap yung hindi meron kang gusot, meron kang hindi, kumbaga, hindi maayos ang relasyon mo. It also add or contribute to your stress. Magulo na nga yung mundo ng politika, magulo na rin yung mundo, meron pang isang tao nagugulo sa buhay mo, di po ba? Kaya sabi ni Paul, makipag-ayos. Choose reconciliation. Resolve your conflict. Kaya kung meron po tayo dito, mga kaibigan, mga kapatid, sa atin po na hindi pagkakasundo, mga kapatid, magpatawad at reach out to each other. Alam nyo, mga kaibigan, mga kapatid, joy grows when a relationship is restored. Di ba? Kapag na-restored, naalis na yung tinik ko. Di po ba? Or gusto nyo, kayo parating may kaaway no, sa family nyo, pag magre-reunion, di ba? Ang bigat eh. Kaya po sinasabi ni Paul, make peace. Makipag-ayos na kayo. Ito may sa asawa mo, sa kapatid mo, or ito may sa church members, kapatiran natin dito, makipagkasundo na. Why? Because that is what we are called for. Alam niyo po ba yun? Tayo po yung mga ambassadors of reconciliation. Sabi nga dito, all this is from God. Sabi doon, no? Na who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Ang ating ministeryo, mga kaibigan, hindi lang yung nagkumakanta ka dito, hindi lang nag-aayos ka ng bangko, or anuman, kundi ikaw, ang ministeryo mo, ikaw yung representative ni Lord para makipag-ayos, makipagkasundo kanino? Kay Lord. Yung mga tao ay ma-assure natin para sila po yung magkaroon ng restored relationship from the Lord, mga kaibigan. Ano po? At hindi lang yun, mga kaibigan, kundi ikaw din. Di po ba? Kung ikaw ay nakipagkasundo na sa Panginoon, ikaw rin naman ay inuutusan, ina-admonish na makipagkasundo rin sa mga tao. After making peace with God, maayos sa relasyon mo sa Diyos, therefore ikaw naman makipag-ayos ka rin. Iyan yung utos, diba? The greatest commandment ay love your God and love your neighbor as yourself. Kailangan natatranslate. Kung si Lord gracious sa'yo, gracious ka rin sa iba. Kung si Lord pinatawad ka, patatawarin mo rin yung iba. Nakikinig po ba kayo? Kung gusto mo talaga maging masaya, maging joyful ang buhay mo, mga kaibigan, huwag kang magtanim ng galit. Ano po ba? Kasi iyan po ang sisira, it will definitely rob you with joy. Okay? Sige, sabihin mo ulit sa katabi mo, peace be with you. Ayan, ha? Ayun dapat ang pinapractice natin, Ibig sabihin, shalom be with you. Yung blessing ni Lord ay mapunta sa iyo. Pinapatawad na kita. Kaya mamaya pag may nakita kang hindi mo kagusto, ganyan lang, Ibig sabihin, nakipag-ayos ka na. Second P na dapat nating tandaan, mga kaibigan, para tayo po'y maging joyful. Before that, sabi nga po ni Paul sa Romans, ayan. Okay, sabi po dito, sa verses 6 and 7, tuloy natin yung pagbabasa. Sabi po dito, don't worry about anything, instead pray about everything. Tell God what you need and thank Him. Sabi doon, for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ. Di po ba? Ang pangalawang P natin, mga kaibigan, hindi lamang po tinatawag na peace, kundi dapat po we need to pray instead of worrying. Pray. Sabi dito, paano raw tayo mag-pray? Sabi doon, tell God what you need. Ito sinabi, instruction ni Paul. Di po ba? Sabihin mo sa Panginoon yung lahat ng iyong pangangailangan. Tell God what you need. At raw, hindi lang Panginoon, kundi thank Him for all He has done. Di po ba?
Kasi natatandaan ko, meron kami nga, mga 5 kami magkakapatid, puro lalaki, no? Every 6 p.m., meron kami tinatawag sa family namin, orasyon, no? Talagang ang haba na rosary. Nanay ko kasi talagang deboto siya. Hanggang napagod na yung bunso namin, ang sabi niya, pengi noon, pengi na. Di ba, pengi noon, pengi. Sabi, ano ka ba? Ano pengi noon? Di po ba? Akala natin ganun lang, asking. Kundi, dapat magpasalamat rin tayo sa Panginoon. At ano ang gagawin ni Lord? And the peace of God, sabi sa ibang salin, will transcend all understanding, will be with you, will guard your heart. Doon tayo magkakaroon ng kapayapaan kapag tayo po'y nananalangin. Kaya po, instead of worrying, pray, mga kapatid. Manalangin po tayo. Para ano? Para manatili, ma-preserve yung ating joy sa ating puso. Alam nyo, ang katotohanan, yung do not worry, ito po yung pinakamahirap gawin natin na utos ng Biblia. Do not worry. At alam nyo po ba, ito po yung na-mention 365 times daw sa Bible. Hindi po ba? Ibig sabihin nun, mga kaibigan, mga kapatid, dapat po every day we should not be worried. Dapat hindi po tayo nag-aalala. Kaya lang ang puto nga doon, mga kaibigan, minsan normal na sa atin, natural na sa atin mag-alala. Naku, tuition fee na naman, pasukan na naman. Naku, tumataas. Naku, hindi pa nag-aayos si Iran, si US. Di po ba? Nag-aalala tayo. Naku, mukhang magsasara yung bilihan ko ng pakain ng aso ko. Kahit nga nandito pa lang tayo, di ba, iniisip na, naku, si Doggy kaya, ano kaya nangyari? Aso. Mga kapatid, mga hayop po natin, inaalala. Ang dami po natin inaalala, it is a normal thing, a natural thing for us to worry. Kaya nga sabi ni Lord, do not worry. Kahit sa message niya sa Sermon on the Mount, the longest sermon na ginawa niya, saan? Sinama pa rin niya yung topic of worry. Pansin niyo, sabi dito sa Matthew 6, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Alinaw na po, dinisclose ni Lord na everyday daw may makakaharap tayong problema. Kaya po, wag na natin isama daw yung problema na hindi pa naman dumarating. Let us live for the moment. Mabuhay na po daw tayo. Ito pa lang ang isipin mo. Oo, darating yan. Pero ito, kaya nga po yung mga tao, mga kaibigan, hindi masaya. Bakit? Yung wala pa, iniisip na. Nag-overthink na. Kaya po, mga kaibigan, mga kapatid, di po ba? Ano nangyayari? Nai-stress na sila. Ngayon pa lang, iniisip na yung 10 years. Kasi futuristic ako at very, nagpaplano ko. Opo, maganda magplano, pero mga kaibigan, kung iyan po, ang nagiging daan para ikaw po'y mawalan na ng saya, lagi kang malungkot. Di po ba? Tingnan mo yung katabi mo kung malungkot ba eh. Di po ba? Bakit? Iniisip agad bukas na, makikita ko muna naman si boss, yung aking may-ari ng, di ba? Kaya wala na, hindi na siya nakagawa, iniintay na lang niya yung suffering. Ayan. Kaya sabi ni Lord, wag mo munang isipin yun. Hindi po nga alam kung ano pa mangyayari sa araw ng bukas, di ba? May turong ganyan eh. Sa Proverbs, di po ba? Do not brag about the future or tomorrow will bring. Who knows what tomorrow may bring, mga kapatid. Mga kaibigan, sapagkat ang katotohanan ng worry ay una, worry has never changed anything. Worry is worthless. It can never change your past. Kahit mag-alala ka na mag-alala, hindi mababago yung nakaraan mo at hindi rin makokontrol yung future mo. It's only the Lord who holds our future. Kaya huwag kang mag-alala na mag-alala. Alam nyo, ang kaya lang gawin ng worry ay yung ikaw ay bigyan ng kalungkutan. It will just make you unhappy. It robs your joy. Yung talagang masaya-masaya sa araw na ito, tapos naalala mo, naku, marami pa pala akong deliverables bukas. Ay, naku. No, biglang na-lower na naman yung enthusiasm mo. Kaya po mga kapatid,
Huwag mag-alala. Enjoy mo lang yung araw na ito. Yun ang sinasabi noon. Dahil po mga kapatid, walang maitutulong na maganda yung pag-aalala. The moment, yung moments daw, you spend in worrying is the wasted moments of your life. Alam niyo po ba yun? Yun po yung mga sayang na mga moments. Di po ba? Like, yung mga couples dito, di ba? Magde-date na ganyan, ang sasaya nila. Bigla naalala nila, ay, yung anak natin, walang pagkain. Pak, ano ka ba? Tayo nga dito, moment tayo, sabay iisipin mo, nawala eh. Ganun lahat eh, ganun. Kaya nakakasira po yung worry. At ayaw ng Diyos yan. Amen po ba? Kaya nga ayaw niya eh. At ano pa, worry focuses on your fears instead of trusting God. It's practical atheism. Kapag sinabi kasing theism, believing God yan eh. No? Naniniwala ka sa Diyos. Pag nilagyan mo na ng A yan, mga kapatid, yung article A, ibig sabihin nun, you don't believe God. Kapag pala nag-aalala ka, mga kapatid, hindi ka naniniwala na merong Diyos kang kasama. Kaya paalala mo sa sarili mo, pag nag-aalala ka, parang sinasabi mo, hindi ako naniniwalang may Diyos. Kaya po mga kapatid, do not worry. Huwag po tayong mag-alala dahil ito po ang nagpapakilala lang sa atin na hindi tayo naniniwala sa Diyos. In other words, mga kaibigan, kapag daw tayo may trouble, ano sabi ni James? Is any one of you in trouble? He should pray. Ano raw ang gagawin natin? We need to spend more time communicating with the Lord. Ano po, instead of worrying, inubos mo yung oras mo, di saan, nakapaglakad ka na, nakapag-ehersisyo ka na, inubos mo ang oras mo para lang mag-alala, wala ka nang mararating. Kaya nga sabi, di ba, ng isang illustration, para raw yung rocking chair, na wala ka namang napupuntahan. Ugay ka lang ganyan. Di po ba? Ibig sabihin, ganun ang worry, mga kapatid. Kaya po ang utos, he should, ano raw? Kapag daw may trouble tayo, he should pray. Hindi he should worry. Hindi, walang gano'n. Walang utos. Ayaw ni Lord na mag-alala tayo. Kaya po mga kapatid, palitan po natin ng pag-aalala ng panalangin. Ilapit natin sa Diyos. Idulog natin sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Paul, instead of worrying, pray. Yung ating anxiety. Pangatlo po, the third P na pwede natin gawin ay narito po yan sa verse 8. Ang sabi dito, finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Nasaan si Paul? Nasa prison po siya. Siguro kinakausap niya sarili niya. Hindi ako magko-complain, hindi ako magbe-blame, di ba? It's very tempting to Paul, mga kapatid, na to complain. Kay Lord? Ako na nga nag-share ng message, ganito pa ang buhay ko, nakakulong ako ngayon. Di ba pwede? Pwede siyang mag-complain kay Lord, pwede siyang sisihin si Lord, ganito ba ang dapat na buhay ng lingkod ng Diyos? Di po ba? Pero, ano sabi niya? Rather of complaining, instead of saying bad words to the Lord, ano sabi niya ganon? Sabi doon, ano raw ang dapat na isipin natin? Totoo, mabuti, maganda. So in the same way, it's true sa atin. Kung gusto po natin magpatuloy yung kagalakan natin sa puso, mga kapatid, kailangan po have a right perspective. Sabihin po natin, perspective. Ano raw yon? Para mabago yung ating pananaw, yung kaisipan. Nasa pagtugon lang yan Merong tao, di ba? Halos mawala na lahat, pero masaya pa rin Di po ba? Meron naman tayo, lahat nasa kanya na, pero nandun pa rin, pag-aalala pa rin. So nasaan lang yon? Nasa pananaw. And I do believe, mga kapatid, God is more interested in changing our mind than in changing our situations. Perhaps the Lord, mas gusto niya baguhin yung attitude natin kaysa baguhin yung sitwasyon natin. Kaya siguro parating sumacycle lang tayo, hindi kasi tayo nagbabago.
Siguro kaya nandiyan ka sa sitwasyon mo ngayon para makita yung pagbabago ng isip mo. Why? Because when you change your mind, ito po ay nagdadirekta na magbabago rin yung ating pagkatao, yung ating behavior. Naniniwala po ba kayo doon na malaki po ang nagagawa ng tamang pag-iisip? Amen po ba? Di po ba? Kaya po, yun ang gusto niya. Kaya sabi ni Paul, think about these things. Ito, isipin mo, yung bagay na magaganda, lahat, yun na dapat ang iniisip natin. Huwag tayong mag-isip ng negative, huwag tayong mag-isip ng tinatawag na makakasira sa ating kaisipan. So, in other words, we need to manage our thought life. Manage our thought life. Because yung thoughts natin will control our life. Sabi nga sa Proverbs 4, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Kung ano yung iniisip mo, yun ang nangyayari, di po ba? Kagaya ng may sinabi ng isang philosopher, what the mind achieve, di ba? What the mind perceive, the body achieve. Iyon ang ginagawa. Kung ano raw yung nilalagay mo parati sa iyong isip, iyon ang magmo-mold sa iyo. It will control you. It will shape you. Sabi ito, no? Kaya mamili tayo kung ano yung nilalagay natin. Natatanda ko meron pong pag-aaral na ginawa sa isang high school, sa isang university. Tiningnan yung lahat ng section na magugulo. Sino dyan? Na, kumbaga, ginather lahat at inilagay sa isang section. Pinagsama-sama at ang sabi, kayo ang napili ng university natin to represent at maging example. Kayo ang napili kasi kayo ay mga matatalino. Pinano, no? Ito yung mga pinakmamakukulit na talagang pasaway eh. Pinagsama-sama, alam nyo po, at the end of the school year, ang tataas po ng grade nila. Sila po talaga yung naging example. Bakit? Kasi yung power of a right perspective, yung kaisipan. Amen po ba? Kaya dapat kahit na makulit yung mga anak natin, huy, ang talino mo, manang-mana ka sa amin. Hindi kay tatay lang. Di po ba? Kaya dapat iyon, laging ilalagay sa ating kaisipan. Ano ang ating iniisip, yun po ang magbibigay sa atin ng kapayapaan at kagalakan. Sabi po ng isang article ni Rick Warren, sabi po dito, an unmanaged mind leads to tension, a managed mind leads to tranquility. An unmanaged mind leads to conflict. A managed mind leads to confidence. When you don't try to control your mind, pansin nyo, and direct your thoughts, you will experience an enormous amount of stress in your life. But a managed mind leads to strength, security, and serenity. Di ba? Yung daw na minamanage mo, kung ano yung pumapasok sa isip mo, doon ka magkakaroon ng ano? Strength, security, and peace, serenity, mga kapatid. Para lang yung ano no? Parang remote control pag nanonood ka, di ba? Ano, kapag ayaw mo na anong gagawin mo? You will change the channel. Replace the things that you are watching. Ako po, hindi na po ako masyadong nanonood ng mga horror, ano po. Di po ba kayo po, sino dito mahilig sa nakakatakot? Sabi nung isa, gano'n, nanakot eh. Di po ba hindi na, bakit? Parang hina-highlight mo, binibigyan mo ng, kumbaga binamagnify mo yung mga gawa ng evil, di po ba? Nasa makapangyarihan, which is sa totoo lang, hindi naman, mga kapatid. Parang ina-entertain mo yung evil thoughts and evil spirit. Kapag ganun, papayagan mo pa? Hindi, dapat ialis mo na lang. Doon ka na manood saan? Sa drama, kay drama. Kaya kapag konting kibot ng anak mo, huwag kang ganyan. Puro drama naman ang buhay mo. Di po ba kaya mga kaibigan, mag-ingat din tayo kung ano, sabi nga, what you feed your mind ay magta-translate yan sa iyong attitude and behavior. Kaya may mga tao, no, parati na doon lang sa isang sulok, nag-e-emote. Parang akala niya nakafocus sa kanya yung TV, no? Nagbi-video, ganyan. Mga kaibigan, tandaan po natin, napakahalaga ng ating
kaisipan. Kaya nga po, ito ba'y totoo? Sabi po sa Romans 8 verse 6, sabi po dito mga kaibigan, ano po, letting your sinful nature control your mind leads to death. But letting the Spirit control your mind leads to life and peace. In other words, dapat pala, hayaan natin, let us allow the Spirit to take control of our minds, mga kapatid. Kung minsan kasi hindi natin basta, ay, hindi ako makikinig dito, hindi ako manon. Hindi. Tawagin natin, let us ask the Spirit, no, the Spirit of truth, the Spirit of joy, peace, kindness, rule over our hearts and mind. Yun ang totoo eh. Ask Him, invite Him. Mga kaibigan, anong ginagawa po natin pag tayo puno-puno ng takot, worries in life? Meron po ba kaisipan na gano'n na invite Holy Spirit, move in my mind, remove anything that is not pleasing to you? Dapat gano'n. Let us ask the Holy Spirit. Let us allow Him to take control. Sabi doon, no? Take control of your mind. Para ano raw, magkaroon ka ng life na at peace. Magkaroon ka ng buhay. Minsan ito yung inaagaw ng kaaway sa atin eh. Akala natin wala tayong control. Kaya nga we need to manage our mind. Meron tayong kapangyarihan. Ay, parang mali yata itong iniisip, umalis ka dyan. Ay, parang, di ba ganun? Dapat po na monitor natin yung ating kaisipan. At kapag ginawa po natin yan, mga kaibigan, magkakaroon po tayo ng joy. Mape-preserve natin, no? Paglabas natin, naniniwala ako, I do believe, na kapag umaatin tayo dito, nagkakaroon tayo ng joy, di po ba? Paglabas natin dyan, huwag natin payagan na maagaw pa yung kagalakan at kapayapaan na nagkaroon tayo sa church. Amen po ba, mga kapatid? I-maintain natin for the rest of the week. Ito po yung sinasabi ni Lord. And the last P, the 4 P's na pwede natin gawin para po magpatuloy yung ating joy is practice what you believe. Sabi po kasi dito sa verse 9, keep putting into practice all you learn and receive from me. Everything you heard from me and saw me doing, then the God of peace, ayun po, will be with you. Gawin nyo na. Ano yung natutunan natin ngayon? Ayun, ang gagaling nyo talaga. Parang, sobrang sobrang inalis na lahat yung isip gano'n. Yes, ang natutunan po natin na dapat na raw natin gawin ay magpatawad, make peace. Po, isabuhay natin, ay hindi, pag inaaway ko, hindi ko siya aawayin. Di po ba? Kasi ikaw rin na maapektuhan, hindi ka rin magiging masaya. Kapag hindi niya ako kikibuin ko siya. Di ba gano'n? Yung mga initiative, first step, ikaw ang mangunguna, di po ba? Ayaw niyang patawar, pinatawad ko na siya, so I have no problem at all. Di po ba? Wala na akong problema kasi ginawa ko na, nasa kanya na, hayaan mo siya. At ano pa? Stop worrying. And also, change your mind. Lahat po na maganda, yun lang isipin natin. At naniniwala tayo, kapag daw ginawa natin yan, magkakaroon raw tayo ng kapayapaan. The God of peace will be with you. Actually, this is just a reiteration of what He has mentioned in chapter 3. Ano yun? Only let us live up to what we have already attained. Nasabi na niya, inulit lang niya. I-practice natin. Kasi, alam niyo po, mawawalan po na saysay. Every Sunday na nandito tayo at hindi natin ginagawa. Sabi ni James, po ba, wag lang tayo maging tagapakinig, kundi tagagawa rin tayo. Kaya nawawala yung pagbabago mga kaibigan. Ano po? Kaya dapat gawin natin para tayo po'y magkaroon ng joy. Talaga ba? Kung minsan kasi iniisip natin, meron pang kagalakan sa pagtupad. Kasi parang ang obedience and joy parang contradict di ba? Parang pag utos, parang ang bigat. It is so burdensome sa atin, di po ba? Yung susunod ka. Pero in reality, pag gumawa ka ng utos si Lord, dun ka nagkakaroon ng unexplained joy. Naranasan nyo na po ba yun? Di po ba? Yung nakatulong ka. No, sinasabi nila, kausapin mo. One time, nagwo-walking ako dyan sa Oval. No, meron ako nakita. Kilala ko. Minsan ayaw ko Gusto ko yung momentum ba. No? Tapos makikita may kakausapin. Kaya lang, si Lord, kausapin mo.
So kinausap ko, no? Later on, habang nag-jogging pag-uwi ko, parang medyo mas maganda ang pakiramdam ko. Kasi ginawa ko yung pinagagawa ni Lord. In the same way, mga kaibigan, dun mo lang mararamdaman yung true joy when you fulfill the words of the Lord sa buhay mo. Amen po ba? Ayun yun di ba? Kaya, di ba, pagka inuutusan tayo ng mga misis natin, di ba, pagka bili mo ako nito, binili mo, di ba? Pag uwi mo, ayun, talang galak na galak ka. Ganon talaga, mga kapatid. Kaya po, mga kaibigan, sabi nga po dito, if you keep my commandments, sabi sa John 5, if you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's command and remain in His love. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Kung gusto mo pala maging kumpleto talaga, wala nang hinahanap na kagalakan, yung parang yun nga yung tinatawag na unexplained joy, ay dapat daw manatili ka sa Kanya at sumunod ka if you keep my commands. Yun talaga, doon ka lang magkakaroon ng tunay na joy. Kasi kadalasan maraming tao, di ba, hinahanap yung happiness, kaya ang dami po mga libro, Pursuit of Happiness. Pero hindi naman talaga nila ang ending, hindi pa rin nila mahanap yung tunay na kasiyahan. Kasi ang joy, mga kapatid, ay na kay Kristo lang. At kapag ikaw ay inalign mo yung buhay mo kay Christ, doon mo lang matatagpuan yung tunay na kagalakan. Ayun po ang tunay na joy. When, sabi nga dito, joy is the natural result of living life fully involved in Jesus. Kaya kapag ikaw ay disconnected kay Christ, disconnected ka sa source of joy, mga kapatid. At kahit sinong makilala mong pangalan ay joy, hindi yan makakibibigay sapat sa'yo. At kahit nagdi-dishwash, joy naman to, pero ang lungkot ko. Binabasag mo pa, mga kapatid. Pero kapag si Lord ang natagpuan natin, mga kaibigan, pag tayo po'y tuloy-tuloy na nabubuhay para kay Kristo, nandun po ang tunay na joy. Tanungin mo nga ang katabi mo, sino ang joy ng buhay mo? Ayan. O ba? Because, mga kapatid, when we focus on Christ instead of circumstances, mga kaibigan, we can find true joy. Huwag po natin tignan parati yung mga nangyayari sa paligid natin, that is uncontrollable. Hindi mo kayang kontrolin yan ganyan na talaga. Pero pagka kay Kristo, Lord, ano man nangyayari sa buhay ko, but I will remain in you, I will abide in you, and therefore, ano man, nasa gitna ka man ng bagyo, you can still find joy. Masaya ka pa rin. Bakit ganyan ang aura mo? Parang wala kang problema, parang, kasi, basta normal baka naman, ay sister talaga ang ganda ng aura pag tinanong mo, hello sis, ako? Baka naman gano'n, hindi naman natuluyan na. Kundi ang tunay na may kagalakan, yung merong peace, di po ba? Dahil si Lord ang ating kagalakan. He is the true source of joy. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, meron pong 4 P's despite of Christ today. Let us pursue peace with people. Di po ba? Makipagkasundo na tayo, wag na nating hayaan na mahirapan. Tayo rin naman nahihirapan, di po ba? Pagka meron tayo iniiwasan, meron tayo hindi kasundo, di po ba? Ikaw rin, di ba? Ikaw naman ang nadadagdagan ng renkol mo, bahala ka. Di po ba ako, iniiwasan ko na talagang, nakaganyan na ako, para bumabanat ba? Okay, pray instead of worrying. Walang mangyayari kung worry tayo na worry, kundi mag-pray at magkaroon ng tamang perspective. Always yung inputs lang isip natin, yung magaganda lang, mabubuti. Pag negative, change the topic na tayo, hindi yan makakatulong sa akin. Amen po ba? Hoy, may balita ako kay sister. Change the topic na tayo. Si other sister na lang. Hindi naman ganun, At lastly, practice what you believe. Kaya po ang tanong ko sa inyo before we finish this sermon, sabi dito, is there someone I need to reconcile with or forgive? What's holding me or you back?
Baka meron po tayong kailangan ng patawarin, ano po, makipagkasundo na para alam nyo, siguro alam mo naman natin, naranasan na natin yan, pag nakapagkasundo tayo, malinis na po kami, masaya na kami. Magiging masaya tayo. Whenever I face a trial, do I immediately pray or do I immediately worry? Bakit? At pangatlo, how can I change my perspective so that I focus on God's promises rather than my problems? And lastly, in what areas of your life is God calling you to greater obedience? No, sumunod po tayo kay Lord sapagkat doon lang po tayo nagkakaroon ng tunay na kapayapaan at kagalakan. Kaya po as we ponder with these questions, let us pause for a while. No? I-reflect natin yung message ni Lord today, this morning. Naniniwala po ako na ang Diyos ang kumakausap sa bawat isa sa atin. Personally, kinakausap niya po tayo. Gusto ni Lord na lagi po tayong masaya. It is a command from the Lord. You rejoice always. In whatever situations we are, maybe, we are asked by the Lord to fill our hearts with joy. And right now, let us ask the Lord, fill us with the spirit of joy, peace, love, long-suffering, patience, kindness. Father in heaven, we thank you for reminding us this morning, Lord, na posible po na naman ang aming sitwasyon sa buhay namin, Lord. Patuloy kaming pwedeng mabuhay na may kagalakan, may kasiyahan, dahil po kay Kristo, Panginoon. Thank you for reminding us, Lord, that it is through Christ that we can have joy in our lives. Panginoon, tulungan mo kami sa buong linggo na darating sa buhay namin. Sino man ang aming makakaharap, Lord, magkaroon kami ng kagalakan, mag-manifest po yung joy sa buhay namin. Thank you, Lord God. Kung meron man kaming kailangan patawarin, Lord, sa buhay namin, Lord, help us. Give us that boldness, Lord, to initiate reconciliation, Father. Help us, Lord, to focus on you alone, not on the situations or the problem or the crisis that we are facing. Lord, help us. This morning, have mercy on us, Lord. Hindi po namin kayang mabuhay nang wala ka, Panginoon. Salamat po sa solusyon, sa problema po namin, anumang issue meron kami. Salamat po at ikaw na po ang kumikilos para maging maayos ang buhay namin, para kami po'y mabuhay na mayroon pong kapayapaan at kagalakan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po no, sa pinamamahal nating pastor, Pastor Arden, sa mensahe niyo po sa atin ngayong araw. Ngayon naman po, ihanda naman po natin ang sarili natin habang pupurihin natin ang Panginoon sa pamagitan ng pagbibigay. Ngayon po ay huling linggo po ng buwan ng April. So, alam naman po natin na every last Sunday, nagko-collect tayo ng 2 offerings. So, diyan po sa sa bulletin po natin, merong nakapaloob na 2 envelopes. And para maiwasan po yung mga confusions, no, sa regular offerings and sa missions offerings, we would like to ask po yung mga brothers and sisters po natin na i-write down or isulat po yung details or yung ano po, yung nakalagay po para sa offerings na to. Kung siya po ay para sa general offerings natin, lagay po natin na tithes. Kung para sa missions offerings naman po, yung second envelope, sulat po natin for missions offerings. So if you need po ng assistance, kagaya po ng mga panulat, taas lang po natin yung mga kamay at ang mga ushers po ay lalapit sa atin para
tumulong. Nakapaloob din po sa bulletin po natin yung praise and prayer item slips. So, pwede nating isulat dito yung mga thanksgiving natin, yung prayer petitions natin kay Lord. Tapos after po nating isulat, pwede nating ilagay sa kahon, sa usher's table sa likod po ng lamesa after ng service. Inaanyayahan din po namin ang lahat na samahan niyo po kami sa ating midweek prayer fellowship every Wednesday. Kada Miyerkules po ito, 7 to 8:30 po ng gabi. Gusto rin po natin kilalanin ng bahagya ang kapatid natin na nag-offer ng mga bulaklak ngayon para sa Panginoon. Walang iba kundi si Raylene Estrada. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay niya po. Ngayon, kung handa na po ang lahat para purihin ang Panginoon sa pagbibigay, tumayo po tayo lahat at magbigay papuri sa Kanya. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat na nagagawa po namin ito, na magpuri sa iyo at sumamba sa iyo sa pamagitan ng pagbibigay. Salamat po sa mga biyaya na natatanggap namin sa inyo at galing sa inyo lamang po ito. Sa mga trabaho po namin, Panginoon, sa mga negosyo po namin, Panginoon, sa mga bagay na nagbibigay po ng provision sa amin, Panginoon. Alam po namin na lahat ng ito ay galing sa inyo at hindi sa amin, O God. Kaya dalangin po namin na yung mga offerings po namin for today na pagbibigay po, gamitin po ninyo ito sa karangalan po ng inyong kaharian, Father God. Gamitin niyo po ito para mapalago ang inyong simbahan, Lord God. Gamitin niyo rin po yung mga offerings natin para sa mga missionaries po natin na nasa labas. Dalangin po namin na patuloy niyo po silang gabayan, gamitin upang ipahayag ang inyong salita sa mga tao na hindi pa po nakakilala sa inyo. Naway yung mga matatanggap po namin ito para sa missions offering sa mga missionaries, maging tulong po para sa kanila upang maihayag ang inyong pangalan. Muli, sa inyo namin pinabalik lahat ng ito sa pangalan lamang ni Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po lahat. So habang kinokolekta po yung dalawang offerings po, yung dalawang envelopes, samahan niyo po akong basahin ang ating mga announcement sa linggong ito. So makikita po natin yung announcement din dyan po sa slip natin na nakapaloob sa bulletin. So isa lang po ang ating announcement para sa linggong ito. This is the Praise and Worship Ministry announcement. So, passionate about music and worship? So, join GCF Montalban's music ministry. Join us to elevate worship with your musical gifts. Whether it can be singing, playing, or handling sound visuals, all skill levels are all welcome. No experience needed. So, for the audition details po natin para sa mga nais na sumama or mag-serve sa worship team, no? Kung kayo po ay tinatawag ng Panginoon na gamitin ang ating talento sa pagkanta, sa pagtugtog, o sa mga paggamit ng mga behind the scenes na technologies, makikita po natin yung mga details po doon sa link na nakapaloob. Kung nakikita po ba yan? Nandyan. Okay, yan. Dito po. Nandyan naman po yung link. Or, hingi lang po tayo or
tumawag lang po tayo ng assistance sa kahit sinong worship team members na natin na nandito. So, we're very excited to hear from you all. So that is our only announcement. Ngayon, bago po natin kayong hayaang makaalis, inaanyayahan po namin na lahat po tayo ay isauli ang ating mga bulletin sa usher's table sa likod po pagkatapos ng service para po makatulong po sa pagtipid ng ating printing cost. Pero yung mga slips po na nakakapaloob po sa bulletin natin ay pwede nating iwi. Maraming salamat po sa ating kooperasyon at pag-intindi. Ngayon naman po, gusto po nating ma-recognize ang ating mga guests and visitors. Kung ito po yung first time ninyo na makasama sa amin sa gawain ito for the Sunday service po, gusto po namin kayong ma-recognize. May mga first-timer po ba dito sa left side po natin? First-timers? Or second-timers? How about third-timer po? Yung dito naman po sa kanan natin, may mga bagong dating po ba? Bisita? Second-timer po? Third-timer? Wala naman po ba? Okay, kung wala naman po, tayo po tayo lahat. Batiin po natin ang isa't isa habang kinakanta natin ang welcome song. We welcome you today to our fellowship. We are glad to see you share your love with us. Family will brought together, worshiping our Lord. All our hearts, we welcome you to Jesus' Again, salamat po sa mga dumalo ngayong linggong ito. Salamat din po sa mga nakasama natin sa YouTube at even sa Facebook Live. Ayan. No, nawa sa next week, no, May na. Kaya po patuloy tayong magpatuloy sa kabutihan at sa katapatan ng Panginoon. Ayan. So, let us all pray. Samahan niyo ako sa pananalangin. Panginoon, salamat po muli, Lord, at ikaw po ang Diyos na tapat at dakila, Panginoon. Tunay, Lord, wala po kami makikitang iba. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming Diyos na buhay. Salamat, Lord, for giving us this wonderful opportunity to know you better, Father. Thank you, Lord. And we ask, Lord God, that to be with us, Lord, for the rest of the week, Panginoon. Samahan niyo po kami sa trabaho namin, sa negosyo, ano man namin gagawin, sa school, saan niyo man kami dalhin, Lord, may your protection and presence be upon us. Lord, we pray also for your provisions sa mga darating na araw na pangangailangan po namin. Panginoon, maraming po salamat. Sa iyo lamang po kami nagtitiwala, O Diyos. Sa mga kapatid namin na hindi po namin nakasama sa anumang kadahilanan, Lord, extend your right hand towards them. Bless them as well, Panginoon. At maging, Lord, sa amin po na meron po mga pangailangan. May mga prayers, Lord, na hindi man namin nabanggit. Father, we know, Lord God, that you are our Father who takes concern over our concerns, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, we lift them up to you, O Diyos. Umaasa kami sa mga darating na araw ay ito po'y tugunin mo, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Kami nga po'y aalis dito sa bulwagang ito, Lord, na merong dalang pagpapala at biyaya mo, Lord. We know, Lord God, na wala pong lumapit sa iyo na hindi mo pinagpala. Kaya po, Ama, thank you for the blessings that we are receiving right now. In Jesus' name, Panginoon. Salamat po. Salamat po, Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord may lift up His countenance on you and give you peace. In Jesus' name, amen and amen. Ayan po, bago po tayo maghiwa-hiwalay, awitin po natin labis na galak.